Yumuko si Lola Elena para damputin ang bawat bote ng plastik na puno ng putik sa gilid ng kalsada. Baluktot na ang kanyang likod, nanginginig ang dalawang tuhod, at bawat mabagal niyang hakbang ay tila hinihila ang pagod ng katandaan. Mabigat ang sakong nakapasan sa kanyang likuran, at ang kalansing ng mga bote sa loob nito ay parang tunog ng tuyong pag-asa na dumudurog sa puso. Ilang metro lang ang layo, tulala si Miguel. Suot niya ang isang kupas na jacket ng rider, at ang kanyang sombrero ay nakababa para itago ang kanyang mukha. Nanginginig sa higpit ang pagkakasara ng kanyang kamao. Hindi niya magawang humakbang palapit, hindi niya magawang tumawag. Dahil ang matandang babaeng nakayuko sa gitna ng tirik na araw ay ang kanyang lola. Inakala ni Miguel na matigas na siya. Inihanda niya ang sarili sa araw ng kanyang pagbabalik. Pero hindi niya inasahan na ito ang unang tanawing bubungad sa kanya. Yumuko muli si Lola Elena para damputin ang isang yuping lata. Isang motorsiklo ang humarurot at tumalsik ang alikabok sa hangin. Muntik nang matumba ang matanda. Nagmamadaling lumapit si Miguel at inalalayan ang braso ng kanyang lola. Lola, nagulat si Lola Elena at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Matagal siyang tinitigan ng malabo nitong mga mata na para bang may hinahanap na pamilyar na bagay sa estrangherong mukha. Iho, kamukhang kamukha mo ang apo kong si Miguel. Ang mga salitang iyon ay parang pumiga sa dibdib ni Miguel. Tumalikod siya at naramdaman ang pagbara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Ah, Lola, bakit po kayo namumulot ng mga ganito sa gitna ng katanghalian? Tanong ni Miguel. Garalgal ang boses. Ngumiti ng malumanay si Lola Elena, ang pamilyar ng ngiting bungal. Para may pambili ng kaunting gulay, iho. Nakakabagot din kasi sa bahay kapag walang ginagawa. Yumuko si Miguel at inayos ang sako sa likod ng kanyang lola. Nahawakan niya ang payat at magaspang nitong kamay na bahagyang nanginginig. Ang kamay na dating nagsubo sa kanya ng bawat kutsara ng lugaw noong nilalagnat siya. Ang kamay na humawak sa kanya nang ihatid siya sa dulo ng kanilang baryo na paulit-ulit na nagbilin. Kahit magutom ka, huwag kang gagawa ng masama. Ngayon, ang kamay na iyon ay namumulot na ng basura. Hindi na nagtanong pa si Miguel dahil natatakot siyang baka maiyak siya. Pagdating sa bahay, madilim ang maliit na kusina. Nakahain na sa mesa ang pananghalian. Isang mangkok ng malamig na kanin, malabnaw na sabaw ng gulay, at isang platito ng tuyo sa basag na plato. Kain na iho, sabi ni Lola Elena, habang hinihila ang isang upuan para kay Miguel. Kumain na ako. Tiningnan ni Miguel ang pagkain sa mesa. Nanikip ang kanyang puso. Lola, sapat po ba ang perang binibigay ni Tia Cynthia para sa mga gastusin? Mabilis na tumango si Lola Elena, na para bang takot na mag-alala siya. Oo, sapat na sapat. Matanda na ako. Hindi na rin naman ako malakas kumain. Yumuko si Miguel at nanahimik. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera. Hindi kulang. Hindi rin naman kakatiting. Kaya bakit ganito pa rin ang kinakain ng lola niya? Bakit kailangan pa niyang mamulot ng basura? Isang kaluskos ng tsinelas ang narinig sa labas. Isang babae ang pumasok. Matinis ang boses. Aba, sino to? Kailan ka pa umuwi, pamangkin? Siya si Cynthia, ang tiyahin ni Miguel. Nakangiti ang mukha, pero ang bawat salita ay tila may pahiwatig. Naku, Nay, matanda ka na. Bakit pinapagod niyo pa ang sarili niyo sa pamumulot ng basura? Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo na tumigil na kayo, pero ayaw niyong makinig. Agad namang iwinasiwas ni Lola Elena ang kanyang kamay. Hindi, anak. Gusto ko lang talagang may ginagawa. Nag-angat ng tingin si Miguel sa kanyang tiya Cynthia. Kalmado ang kanyang mga mata. Masyadong kalmado. Kararating ko lang po, tiya.
Rider po ako sa Maynila. Dumaan lang po para bisitahin si Lola. Ngumiti si Tia Cynthia at mabilis na sinuri si Miguel mula ulo hanggang paa. Rider? Sige. Basta't may marangal na trabaho, ayos na iyan. Sana'y nasa hirap ang nanay mo. Huwag mo nang intindihin. Ang mga salitang iyon, kahit sinabi ng pabiro, ay parang may pumiga sa puso ni Miguel. Pagsapit ng gabi, nakahiga na si Lola Elena na nakatalikod sa dingding. Marahan ang paghinga. Nakahiga naman si Miguel sa labas. Nakatingin sa madilim na kisame. Naalala niya ang kanilang mga pag-uusap sa telepono. Palaging sinasabi ng kanyang lola na ayos lang siya, na huwag siyang mag-alala. Yun pala, ito ang ibig sabihin ng ayos lang. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Isang desisyon ang tahimik na nabuo sa kanyang isipan. Kung may isang taong namumuhay ng marangya mula sa pagtitiis ng kanyang lola, sa loob mismo ng bahay na ito, kailangang lumabas ang katotohanan. At alam ni Miguel ang isang bagay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mananahimik. Kinabukasan, kasabay ng pagsikat ng araw, maagang bumangon si Lola Elena. Ang mahinang kalampag ng mga kaldero sa kusina ang gumising kay Miguel. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang lola na naghuhugas ng bigas. Ang ilang butil ay nalalaglag sa lupang sahig. "Lola, ako na po dyan," sabi ni Miguel habang lumalapit. Iwinasiwas ni Lola Elena ang kamay. "Hayaan mo na, iho. Sanay na ako." Kinuha ni Miguel ang salaan ng bigas at natigilan siya. Sa loob nito, ang bigas ay may halo ng durog at ilang butil na may amag. Walang sinabi si Miguel. Tahimik niya lang pinalitan ng bagong bigas ang isasaing. Isang tunog ng motorsiklo ang narinig sa labas. Pumasok si Tia Cynthia, may dalang bayong mula sa palengke. "Nay, ang aga niyo namang magising. Ako na sanang nagluto." Nagulat si Lola Elena at dali-daling tumayo. "Hindi, hindi na kailangan anak. Kaya ko pa naman." Sinulyapan ni Tia Cynthia ang kaldero. "Saan ka kumuha ng bigas na isasaing? Ubus na ba?" Yumuko si Lola Elena. May kaunti pa." Nagbuntong hininga si Tia Cynthia. May halong paninisi ang tono kahit nakangiti pa rin. "Naku naman di pananay. Buwan-buwan naman akong nag-aabot ng pera. Paano nyo ginagastos?" At ang bilis maubos. Nakatayo sa likod si Miguel. Dinig ang bawat salita. Humigpit ang kanyang kamao. Hindi pa man kumpleto ang hain. Sabay-sabay na silang umupo sa hapag. Napansin ni Miguel na halos hanggang kalahati lang ang kanin sa plato ng kanyang lola. At ang sabaw ay halos puro tubig. Kumuha si Miguel ng isang piraso ng isda at inilagay sa plato ng matanda. "Lola, kumain po kayo. Ang payat nyo na po." Nahihiyang tumingin si Lola Elena kay Tia Cynthia. "Hayaan mo na, iho. Para sa'yo yan." Ngumiti si Tia Cynthia. "Kainin nyo na, Nay. Ilang piraso lang naman yan." Pero pagkasabi nito, kinuha niya ang isda mula sa plato ng matanda at inilipat sa sarili niyang plato. Kitang-kita iyon ni Miguel. Huminga siya ng malalim. "Tia Cynthia," nagsalita si Miguel. "Madalas po bang mamulot ng basura si Lola ngayon?" Natigilan ng isang segundo si Tia Cynthia bago ngumiti. "Ah, oo. Matanda na kasi. Nababagot sa bahay kaya naglalakad-lakad para pawisan." Tumango-tango si Miguel. "Akala ko po kasi, kung sapat ang perang panggastos, hindi na niya kailangang gawin yun." Ibinaba ni Tia Cynthia ang kanyang kubyertos. Mahinahon ang boses niya, pero matalim. "Pamangkin, kararating mo lang, kaya hindi mo pa naiintindihan. Ang mga matatanda, kapag walang ginagawa, nag-iisip lang ng kung ano-ano.
Kami namang mga anak ang nag-aalala. Sumingit agad si Lola Elena. Hindi, iho. Kusang loob ko itong ginagawa. Tiningnan ni Miguel ang kanyang lola at lumambot ang kanyang mga mata. Lola, kung pagod na po kayo, magpahinga na lang po kayo. Andito na ako. Sinulyapan ni Tia Cynthia si Miguel. Andito ka nga, pero tandaan mo, marami pa rin kumakain sa bahay na to. Biglang bumigat ang hangin. Pagsapit ng hapon, kinuha ni Lola Elena ang isang basket para manguha ng gulay sa likod bahay. Sumunod si Miguel. Lola, ako na po. Umiling si Lola Elena. Huwag na, baka makita ni Cynthia. At kung ano na naman ang sabihin, natigilan si Miguel. Ano po ang sasabihin ni Tia Lola? Nanahimik sandali si Lola Elena bago bumulong na parang takot na may makarinig. Matanda na ako. Nakakahiya ng maging pabigat. Ang mga salitang iyon ay kumirot sa puso ni Miguel. Nang gabing iyon, habang wala si Tia Cynthia, umupo si Miguel sa tabi ng kanyang lola. Lola, kung may sasabihin po ako, wag po kayong magagalit sa akin, hama. Tumingin sa kanya si Lola Elena. Ano yon, iho? Dahan-dahang nagsalita si Miguel. Kung sakali pong magkakaroon ako ng pera sa hinaharap, papayag po ba kayong ako na ang mag-alaga sa inyo? Napatawa si Lola Elena at marahang tinapik ang kamay ni Miguel. Kung magkakapera ka, ipunin mo para makapag-asawa. Ako, kung ilang araw pa ang ibibigay ng Diyos, sapat na yun. Yumuko si Miguel. Naunawaan niya. Hindi pera ang kailangan ng kanyang lola. Ang kailangan niya ay ituring siyang kapamilya. Tumingin si Miguel sa direksyon ng kwarto ni Tia Cynthia at dumilim ang kanyang mga mata. Alam niyang simula sa hapunan na ito, sisimulan na niya ang pagsubok. Hindi maingay, hindi nagmamadali, pero wala nang makapagtatago pa sa kanya. Dahan-dahan ang paglipas ng gabi. Nakahiga si Miguel sa lumang papag, nakatingin sa bubong na yero na kinakalawang na. Sa bawat ihip ng hangin, kumakalampag ang yero, parang isang buntong hiningang walang katapusan. Sa loob, marahan ang paggalaw ni Lola Elena. Miguel, apo, gising ka pa? Opo, Lola. Nanahimik sandali ang matanda bago bumulong. Ilang araw ka dito sa pag-uwi mo? Tumingin si Miguel sa payat na likod ng kanyang lola. Sa dilaw na liwanag ng ilaw pantulog. Hindi ko pa po alam, Lola. Kapag pinalayas niyo na po ako, aalis na ako. Napatawa ang matanda. Isang tuyong tawa. Paano kita mapapalayas? Baka ikaw ang hindi makatiis sa hirap dito. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Sanay na po ako, Lola. Sa labas, may marahang yabag ng tsinelas. Dumaan si Tia Cynthia at sumilip sa kwarto. Anong oras na? Anong pinag-uusapan niyo pa dyan? Nagulat ang matanda. Wala. Tinatanong ko lang kung tulog na ang bata. Matulog na kayo. May gagawin pa bukas. Isinara ang pinto at muling bumalot ang katahimikan. Ilang sandali pa. Humarap ang matanda kay Miguel. Huwag mo nang pansinin ang Tia Cynthia mo. Pagod lang yun kaya mainit ang ulo. Minulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Lola, nalulungkot po ba kayo minsan? Natigilan ang matanda. Bakit naman ako malulungkot? May masisilungan naman ako sa ulan at araw. Sapat na yun. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Pero may kung anong bumabara sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga gabi. Matagal na panahon na ang nakalipas. Mga gabing nakahiga siya sa tabi ng kanyang lola. Nakikinig sa mga kwento niya noon. Paglaki mo, Miguel, tandaan mong mamuhay ng marangal. Kahit mahirap, basta't walang taong mapapahiya dahil sa'yo. Noon, tango lang siya ng tango. Pero paglaki niya, ginawa niya ang kabaligtaran ng lahat. Naalala niya ang araw na umalis siya.
Nakaupo ang lola niya sa may pintuan, hindi umiiyak. Isang pangungusap lang ang sinabi nito. Saan ka man magpunta, huwag mong kakalimutan ang daan pabalik. Ngayong gabi, ang mga salitang iyon ay bumalik ng napakalinaw. Nag-iba ng higa si Miguel at bumaba ang kanyang boses. Lola, kung sakaling isang araw, may magawa akong mabuti para sa inyo. Magagalit po ba kayo? Humarap ang matanda. Bakit naman ako magagalit kung mabuti ang gagawin mo? Ngumiti ng bahagya si Miguel. Paano po kung mapalaki ko ang isang bagay? Pinaningkitan siya ng mata ng matanda. Huwag ka lang gagawa ng anumang makakasakit sa iba. Sapat na yun. Yun. Isang simpleng pangungusap. Pero para kay Miguel, iyon ang lubid na pumipigil sa kanya sa gitna ng galit na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Kinabukasan, mas maaga pang nagising ang matanda. Narinig ni Miguel ang marahan nitong pag-ubo sa kusina. Lola, hindi po maganda ang pakiramdam nyo? Tanong niya. Umiling ang matanda. Wala ito, iho. Matanda na, madaling ubuhin. Tiningnan ni Miguel ang kumukulong tubig sa kaldero at nakita niyang palihim na naglagay ang lola niya ng ilang tuyong dahon. Ano pong gamot yan, lola? Herbal lang, iho. Sayang ang pera kung bibili pa ng gamot. Tumalikod si Miguel. Ilang sandali pa. Pumasok si Tia Cynthia. Ano ba? Yang mga gamot-gamot na yan at nakakalat. Linisin mo na nga yan. Nagmamadaling nagligpit ang matanda. Opo, anak. Malakas na inilapag ni Miguel ang mangkok sa mesa. May sakit po si Lola. Sinulyapan siya ni Tia Cynthia. Lahat ng matatanda nagkakasakit. Hayaan mo siyang masanay sa herbal. Tumingin ng diretso si Miguel. O baka gusto nyo, ipatingin ko na lang po siya sa doktor. Ngumiti ng mapakla si Tia Cynthia. Saan ka kukuha ng pera? Nanahimik si Miguel. Hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil naghihintay siya. Naghihintay kung sino ang unang maglalabas ng tunay na kulay kapag pera na ang naging problema. Inilagay ni Lola Elena ang kamay sa braso ni Miguel at marahang umiling. Hayaan mo na, iho. Kaya ko pa ang pag-iling na iyon. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil sanay na siyang magtiis. Tumayo si Miguel at lumabas sa bakuran. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng bahay, ang bawat pader. Isang malinaw na kaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya magmamadali. Hindi niya sasabihin ang kanyang pagkatao. Hindi siya mag-aabot ng pera kaagad. Hahayaan niyang ang mga pangyayari mismo ang magsalita ng katotohanan. Dahil may mga bagay na kapag naipit na sa sukdulan, doon lang lumalabas ang tunay na pagkatao ng isang tao. Hapon na. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga puno ng niyog sa harap ng bahay. Gumuguhit ng mahahabang anino sa bitak-bitak na lupa. Nagkukumpuni si Miguel ng isang lumang upuang kahoy. Sa tapat niya, nakaupo si Lola Elena. Dahan-dahang nag-aalis ng dumi sa mga gulay. Walang nagsasalita, pero may bumabalot na kabigatan sa hangin. Ilang sandali pa, nagsalita si Miguel. Lola, may balak po sana akong umalis ulit para magtrabaho. Pero bago po yon, may hihilingin sana akong pabor kay Tia Cynthia. Nag-angat ng tingin si Lola Elena at natigil ang kanyang kamay. Anong pabor, iho? Tumingin ng diretso si Miguel sa mga mata ng kanyang lola. Mahinahon, pero malinaw ang boses. Gusto ko po sanang mag-iwan ng kaunting pera para may pambili kayo ng gamot at magpalakas. Agad na umiling si Lola Elena. Huwag na, iho. Magkano lang naman ang kinikita mo sa pagiging rider? Ipunin mo na lang yan para sa sarili mo. Ngumiti si Miguel. May kaunti naman pong sobra, Lola. Hindi po kalakihan. Hindi pa man nakakasagot si Lola Elena. Narinig na ang yabag ng tsinelas sa labas. Pumasok si Tia Cynthia. Hawak ang telepono.
at nagtanong na parang walang pakialam. Anong pinag-uusapan niyong maglola? Tumayo si Miguel. Tia, may hihilingin po sana akong pabor. Tumingin si Tia Cynthia, mapanuri ang mga mata. Ano yun? Ano yun? Huminga ng bahagya si Miguel. Gusto ko po sanang umutang sa inyo para pambili ng gamot ni Lola. Babayaran ko po kapag nakaipon na ako sa pagra-ride. Bumigat ang hangin. Nagkrus ng braso si Tia Cynthia at ngumiti ng mapakla. Magkano naman? 5,000 piso po. Nagulat si Lola Elena. Hindi na kailangan, iho. Hindi naman malubha ang sakit ko. Iwinasiwas ni Tia Cynthia ang kamay. Hayaan niyo silang mag-usap, Nay. Humarap siya kay Miguel. Miguel, sa totoo lang, ako na ang gumagastos sa buong bahay na atto. Ang pera, hindi basta-basta pinitas lang. Tumango si Miguel. Kalmado pa rin ang boses. Naiintindihan ko po, Tia. Isang beses lang naman po. Itinagilid ni Tia Cynthia ang ulo. Isang rider, nahihiram ng 5,000? Hindi ba parang malaki yan? Nanahimik si Miguel. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil may malinaw siyang nakikita. Hinila ng bahagya ni Lola Elena ang braso ni Miguel. Hayaan mo na, iho. Kaya ko pa. Huwag mo nang abalahin ang tiya mo. Nagbuntong hininga si Tia Cynthia. Nagkukunwaring naaawa. Kita mo na. Mas mahal ka pa ng lola mo kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Nag-angat ng tingin si Miguel. Paano po kung sabihin kong babayaran ko ng buo sa loob ng 1 buwan? Napatawa si Tia Cynthia. Ang galing mong magsalita. Pero nasaan ang kasulatan? Tumango si Miguel. Opo, gagawa po ako ng kasulatan. Nanahimik ng ilang segundo si Tia Cynthia bago dahan-dahang nagsalita. Sige na nga. Pero 2,000 lang ang maibibigay ko. Sapat na yan pambili ng gamot. Agad na iwinasiwas ni Lola Elena ang kamay. Huwag na. Malaki na ang 2,000. Tumingin si Miguel sa kanyang lola. Lola, isang salita lang. Pero sapat na para manahimik ang matanda. Pumasok si Tia Cynthia sa kwarto. At lumabas na may dalang manipis na bungkos ng pera. Heto, 2,000. Ibigay mo sa lola mo. Tinanggap ni Miguel ang pera at nagpasalamat ng magalang. Salamat po, Tia. Ngumiti si Tia Cynthia. Magkakamag-anak tayo, ano ka ba? Pero pagtalikod niya, bumaba ang kanyang boses, sapat lang para marinig ni Miguel. Sa susunod, matuto kang sumukat sa kakayahan mo. Isinara ang pinto. Hawak ni Lola Elena ang pera. Nanginginig ang kamay. Nakakahiya naman ang ginawa mo, iho. Umupo si Miguel sa tabi niya. Lola, kung hindi niyo po ito tatanggapin, ako po ang mas mahihiya. Yumuko si Lola Elena at tumulo ang luha sa mga perang papel. Natatakot lang ako na baka nakakaabala na tayo sa kanila. Hinawakan ng marahan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Hindi po kayo nakakaabala kaninuman, Lola. Nang gabing iyon, matagal na hindi nakatulog si Miguel. 5,000 piso. Isang napakaliit na halaga. Pero ang reaksyon na ipinakita kanina ay nagsasabi ng napakaraming bagay. Nakuha na niya ang unang sagot. Hindi mula sa mga salita, kundi mula sa kung paano ipinagdamot ang pera. Noong kailangan ito ng kanyang lola. Tumingin si Miguel sa madilim na kisame. Alam niyang nagsisimula pa lang ang pagsubok na ito. At ang mga susunod na mangyayari ay magiging mas malinaw pa. Tanghali tapat. Si Lola Elena ay nasa labas ng bahay. Hawak ang isang lumang walis. Nagwawalis ng mga tuyong dahon. Baluktot na ang kanyang likod sa bawat pagyuko. Kailangan niyang sumandal sa kanyang mga tuhod para makatayo muli. Mula sa loob, pinapanood siya ni Miguel. Lola, ako na po ang magwawalis, sabi niya. Umiling si Lola Elena.
Huwag na iho, kaunti na lang to, matatapos na. Hindi pa man siya nakakasagot. Umalingaw-ngaw na ang boses ni Tia Cynthia mula sa kusina. Walisin mong mabuti yan, Nay. Ang daming dahon. Sinong gaganahang pumasok sa bahay niyan? Nagulat si Lola Elena. Sige, anak, uulitin ko. Biglang tumayo si Miguel. Ako na po. Humarap si Tia Cynthia. Maupo ka lang dyan. Lalaki ka. Bakit ka mag-aaksaya ng oras sa pagwawalis? Natigilan si Miguel. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Pinapanood ang kanyang lola na mas lalong yumuko. Wari takot na mapagalitan habang winawalis ang bawat dahon. Mula sa kusina, naamoy ang niluluto. Ilang sandali pa, inihain ni Tia Cynthia ang tanghalian sa malaking mesa. Miguel, kain na. Pumasok si Miguel. Sa mesa, may isdang prito, adobo, at isang malaking mangkok ng sinigang. Kakaupo niya pa lang nang mapansin niyang nakatayo pa rin si Lola Elena sa may pintuan ng kusina. Lola, bakit hindi pa po kayo kumakain? Tanong ni Miguel. Iwinasiwas ni Lola Elena ang kamay. Kumain na ako kanina. Sumigaw si Tia Cynthia mula sa mesa. Hayaan niyo na muna kaming mga bata ang kumain para mainit pa, Nay. Mamaya na kayo. Tiningnan ni Miguel ang pagkain sa mesa. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang lola. Lola, sabay na po tayong kumain. Sumimangot si Tia Cynthia. Magsisiksikan lang tayo sa mesa. Hinila ni Miguel ang isang upuan. Kakasya po tayo kung mag-uusog-usog. Halatang bumigat ang tensyon sa kusina. Hindi mapakali si Lola Elena. Hayaan niyo na. Mamaya na lang talaga ako. Tumalikod ang matanda. Kumuha ng isang maliit na mangkok. Naglagay ng kaunting kanin at sinabawan ng halos puro tubig na sabaw. At umupo sa isang maliit na bangkito sa sulok ng kusina. Hindi na nakakain pa si Miguel. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Busog na po ako. Nanlaki ang mga mata ni Tia Cynthia. Wala ka pang ang kinakain. Busog ka na? Tumayo si Miguel. Lalabas lang po ako sandali para magpahangin. Pagdating sa labas, natulala si Miguel. Narinig niya ang kalampag ng mga pinggan sa kusina. Narinig niya ang marahang pag-ubo ni Lola Elena. Ilang sandali pa, lumabas ang matanda. May dalang isang palanggana. Maglalaba siya. Tiningnan ni Miguel ang tumpok ng damit na halos kasing taas na ng baywang ng kanyang lola. Lola, ako na po ang maglalaba. Mabilis na umiling si Lola Elena. Huwag, iho. Baka makita ni Cynthia. Hindi na natapos ang sasabihin ng matanda. Humigpit ang kamao ni Miguel. Naintindihan na niya. Hindi ito isang beses lang nangyari. Hindi lang ngayon. Matagal na itong nangyayari. Lumabas si Tia Cynthia. May dala pang isang timba. Pagkatapos mong maglaba, isampay mo ng maayos, ha? Huwag mong hahayaang tumulo ang tubig sa buong bakuran. Yumuko si Lola Elena. Opo, anak. Tumingin ng diretso si Miguel kay Tia Cynthia. Bakit po ang dami niyang lalabhan? Mabilis na sumagot si Tia Cynthia. Nasa bahay lang naman siya, walang ginagawa. Hindi na sumagot si Miguel. Tumalikod siya. Pero may kung anong nabasag sa loob niya. Isang maliit na basag na unti-unting kumakalat. Pagsapit ng gabi, hinihilot ni Lola Elena ang kanyang likod. Napapangiwi sa sakit. Masakit po ba, Lola? Tanong ni Miguel. Hindi, iyo. Pagod lang ng kaunti. Kinuha ni Miguel ang isang bote ng langis. Umupo po kayo, Lola. Hahaplusin ko po kayo. Nagulat si Lola Elena at lumingon sa paligid. Huwag na. Baka may makakita. Itinigil ni Miguel ang kanyang kamay. Lola, ano po ba ang kinatatakutan nyo? Matagal na nanahimik ang matanda bago bumulong na parang hangin. Takot akong makadagdag sa abala. Takot akong masabihang nakikitira lang. Ang mga salitang iyon ay parang pumiga sa dibdib ni Miguel. Nanatili siyang tahimik.
hindi na nagpatuloy sa paghaplos. Hindi dahil nawala ang kanyang awa, kundi dahil kung ipagpapatuloy niya, baka sumabog ang lahat ng mas maaga. Tumayo si Miguel at tumingin sa direksyon ng kwarto ni Tia Cynthia. Sa isip niya, isang bagay ang napakalinaw. Kung ngayon, ang lola niya ay itinuturing na parang katulong, bukas. Hahayaan niyang ang mga pangyayari mismo ang maglantad ng lahat sa liwanag. Hindi kailangan ng sigawan, hindi kailangan ng pagdadabog. Ang katotohanan lang, hapon na, makulimlim ang langit at malamig ang ihip ng hangin. Nakaupo si Miguel sa harap ng bahay, may hawak na sigarilyong hindi pa sinisindihan. Sa loob, si Lola Elena ay nagtatahi ng isang lumang damit. Nanginginig ang karayom sa bawat hininga. Ilang sandali pa, nagsalita si Miguel. Dahan-dahan ang boses. Lola, may itatanong po sana ako sa inyo. Nag-angat ng tingin si Lola Elena. Ano yun, iho? Tumingin si Miguel sa sulok ng bakuran, kung saan may isang maliit na lupang may tanim na ilang puno ng saging. Yang lupa pong yan, kanino po ipinamana ni Lolo noon? Natigilan sandali si Lola Elena. Nasa pangalan ko ang lupa, pero si Cynthia ang namamahala para mas madali. Tumango si Miguel na para bang inaasahan na niya ang sagot. Kung sakali lang po, Lola, wag po kayong matakot. Kung ibebenta po natin yan, malulungkot po ba kayo? Mabilis na umiling si Lola Elena. Bakit ibebenta, iho? Habang nariyan ang lupa, nariyan ang alaala. Iniingatan ko niyan para sa mga ninuno natin. Nanahimik si Miguel. Sakto namang lumabas si Tia Cynthia mula sa bahay. Narinig ang huling bahagi ng usapan. Anong bentahan ng lupa yan? Humarap si Miguel na parang walang anumang nangyari. Wala po, Tia. Nagbibiro lang po ako. Naisip ko lang, dahil aalis na rin naman ako. Kung maibenta yung lupa, may maiwan akong pera kay Lola para sa mga gastusin niya. Natigilan si Tia Cynthia. Benta ng lupa. Mas mataas ang tono ng kanyang boses. Lupang pamana yan, hindi pwedeng ibenta. Tumango si Miguel. Opo nga po. Kaya nga po kay Lola ko muna sinabi. Lumapit si Tia Cynthia. Lumambot ang boses. Pero nag-iba na ang tingin. Miguel, kung plano mong ibenta, dapat pag-usapan natin. Sa huli, ako pa rin naman ang nag-aasikaso ng lahat dito sa bahay. Tumingin ng diretso si Miguel. Ang alam ko po, kung kanino nakapangalan ang lupa, siya ang may desisyon. Ngumiti si Tia Cynthia, pero pilit ang ngiti. Nasa pangalan nga ni nanay. Pero sino ba ang nag-alaga sa kanya mula noon hanggang ngayon? Agad na sumingit si Lola Elena. Huwag na! Hindi natin ibebenta! Hindi ko ibebenta! Humarap si Miguel sa kanyang lola. Opo, Lola. Kayo po ang masusunod. Tiningnan ni Tia Cynthia si Miguel. Mapanuri ang mga mata. Sa pag-uwi mong ito, bakit puro pera ang bukang bibig mo? Mahinahon na sumagot si Miguel. Dahil nakikita ko pong nahihirapan si Lola. Napatawa si Tia Cynthia. Anong hirap? Nasa bahay lang, kumakain, natutulog. Maswerte pa nga siya kumpara sa iba. Yumuko si Lola Elena at hindi nagsalita. Kitang-kita ni Miguel ang paghigpit ng hawak ng kanyang lola sa dulo ng damit nito. Nagpatuloy si Miguel na parang walang mali siya. Naisip ko lang po, kung maibenta ang lupa, mas regular akong makakapagpadala ng pera para hindi na kailangan ni Lola na mamulot ng basura. Nanahimik ng ilang segundo si Tia Cynthia bago bumaba ang kanyang boses. Ang bagay na yan, ako na ang bahala, tumango si Miguel. Nagtatanong lang naman po ako. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ni Tia Cynthia si Miguel sa labas.
Miguel, po, seryoso ka ba sa pagbebenta ng lupa? Tiningnan siya ni Miguel. Kung papayag po si Lola. Huminahon ang boses ni Tia Cynthia. Sa totoo lang, kung ibebenta yan, ang pera ay dapat sa akin mapunta. Kaming mga babae ang mas marunong humawak ng pera. Kayong mga lalaki, magastos. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Kung ganoon po, si Lola po ba ay hindi bibigyan? Mabilis na sumagot si Tia Cynthia. Matanda na siya, para saan pa ang pera? Isang sagot na mabilis, walang pag-aalinlangan. Nanahimik si Miguel. Narinig na niya ang sapat. Sa loob ng bahay, marahang umubo si Lola Elena. Bumalik si Miguel sa loob. Pagod na po kayo, Lola? Hindi iyo, medyo nilalamig lang. Inayos ni Miguel ang kumot sa kanyang lola. Lola, kung sakaling isang araw, hindi na kayo dito titira, matatakot po ba kayo? Tiningnan siya ni Lola Elena, naguguluhan ang mga mata. Anong sinasabi mo, iho? Umiling si Miguel. Nagtatanong lang po. Nagbuntong hininga si Lola Elena. Kahit saan naman, basta't kasama ang apo. Yumuko si Miguel. Sa labas, nakatayo si Tia Cynthia. Nakatingin sa loob. Matalim ang mga mata. Alam ni Miguel na ang usapan tungkol sa pagbebenta ng lupa ay sapat na para maglantad ng napakaraming bagay. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Hindi na kailangang pilitin. Dahil kapag interes na ang nasaling, kusa nang magsasalita ang tunay na pagkatao. Tumayo si Miguel at nilibot ng tingin ang lumang bahay. Sa kanyang isipan, isang desisyon ang mas lalong luminaw. Ang pagsubok na ito ay nagbigay na sa kanya ng pangalawang sagot. Nang gabing iyon, bigla ang bumuhos ang ulan. Humahaginit ang hangin sa mga siwang ng bintana at tumatalsik ang malamig na ulan sa loob ng bahay. Nakahiga si Miguel nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo mula sa higaan ng kanyang lola. Lola! Agad siyang bumangon. Nakaharap sa dingding si Lola Elena. Halos mabaluktot ang likod sa tindi ng pag-ubo. Bawat ubo ay parang pumipunit sa kanyang tuyong dibdib. Ayos lang ako, iho, sabi niya. Putol-putol ang boses. Lumapit si Miguel at idinampi ang kamay sa noo ng kanyang lola. Nagliliyab sa init. Bakit po hindi niyo sinabing nilalagnat kayo? Umiling si Lola Elena at pilit nang umiti. Nahamugan lang siguro. Konting tubig lang. Ayos na to. Tumayo si Miguel para kumuha ng maligamgam na tubig. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Pagbalik niya, inabot niya ang baso sa kanyang lola. Inumin niyo po ito. Nanginginig na hinawakan ni Lola Elena ang baso. Nakainom lang siya ng ilang lagok bago muling umubo ng malakas. Dadalhin ko na po kayo sa health center, Lola. Hinawakan ng mahigpit ni Lola Elena ang kamay ni Miguel. Huwag na, iho. Gabi na. Pero nilalagnat po kayo. Wala ito, iho. Bukas magaling na ako. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Alam niyang hindi dahil hindi masakit, kundi dahil takot siyang makaabala. Bumukas ang pinto ng kwarto at sumilip si Tia Cynthia. Inaantok ang boses. Ano bang ingay, Yaya? Nilalagnat po si Lola. Tia. Dadalhin ko sana sa doktor. Sumimangot si Tia Cynthia. Gabi na. Umuulan pa. Saan mo siya dadalhin? Lahat naman ng matatanda nagkakasakit. Bukas na iyan. Tumingin ng diretso si Miguel. Paano po kung lumala bukas? Nagbuntong hininga si Tia Cynthia. Miguel, bago ka lang dito kaya hindi ka pa sanay. Ang lola mo, kanya na yan dati pa. Wala namang nangyayari. Hinila ng bahagya ni Lola Elena ang braso ni Miguel. Hayaan mo na, iho. Sundin mo na ang tiya mo. Tumingin si Miguel sa kanyang lola. Sa malabong ilaw, maputla ang mukha nito at tuyo ang mga labi. Lumunok siya. Dito lang po ako sa tabi niyo, Lola. Sinulyapan sila ni Tia Cynthia bago isinara ang pinto. Mas lalong lumakas ang bagsak ng ulan sa yero. Ang tunog ng ulan
kasabay ng pag-ubo ng matanda ay nagdudulot ng lamig na tumatagos sa buto. Nakaupo si Miguel sa tabi ng higaan. Pinupunasan ng bimpo ang pawis ng kanyang lola. Saan po masakit, Lola? Umiling si Lola Elena. Hindi ko alam. Pagod lang. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Unti-unti itong nanlalamig. Lola, kung may sasabihin po ako, wag po kayong malulungkot. Tumingin sa kanya ang matanda. Ano yun, iho? Huminga ng malalim si Miguel. Kung sakaling isang araw, wala na kayo dito. Mag-aalala po ba kayo para sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Lola Elena. Bakit mo naman nasabi? Yan? Yumuko si Miguel. Nagtatanong lang po. Matagal na nanahimik ang matanda bago hinaplos ang buhok ni Miguel. Isang kilos na mahina, pero pamilyar. Ang inaalala ko lang, baka mamuhay kang mag-isa na walang nagmamahal sa'yo. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Nandyan po kayo, Lola. Ngumiti si Lola Elena, isang pagod na ngiti. Sapat na yon. Muli siyang inubo ng malakas. Agad siyang inalalayan ni Miguel na umupo. Lola, pakiusap. Bukas magpatingin na tayo, ha? Tiningnan siya ng matanda at biglang lumambot ang mga mata nito. Dahil sa sinabi mo, panatag na ako. Sa labas, hindi pa rin tumitila ang ulan. Ilang sandali pa, nagsalita ang matanda. Napakahina ng boses. Miguel, po! Kung sakaling may mangyari sa akin, huwag mong pagagalitan ang tiya Cynthia mo. Natigilan si Miguel. Lola, inalagaan ka niya. Binigyan ka ng tirahan. Malaki ang utang na loob natin. Humigpit ang kamao ni Miguel. Pero nahihirapan po kayo. Umiling si Lola Elena. Sanay na sa hirap. Tatlong salita. Napakagaan pakinggan. Pero mas mabigat pa sa lahat ng narinig ni Miguel. Tumalikod siya. Hindi na malayang tumutulo na pala ang kanyang luha. Hindi siya humikbi. Hinayaan niya lang itong dumaloy. Hindi dahil sa kahirapan. Hindi dahil sa pagmamaliit. Kundi dahil ang taong pinakamamahal niya ay sanay ng magtiis sa katahimikan. Bago mag-umaga, tumila na ang ulan. Nakatulog na si Lola Elena. Mahina, pero regular ang paghinga. Nakasandal sa pader si Miguel. Namumula ang mga mata. Sa kanyang isipan, malinaw na ang lahat. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Hindi na pwedeng magsubok pa. Dahil sa bawat paghihintay, nadaragdagan lang ang pagtitiis ng kanyang lola. Tumingin si Miguel sa basang bakuran. Isang desisyon na malinaw, malamig, ngunit kailangan ang nabuo na. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Basa pa ang lupa sa bakuran at umaalingasaw ang amoy ng basang lupa. Maagang nagising si Miguel. Tulog pa si Lola Elena. Mahina at pagod ang paghinga. Inayos niya ang kumot nito bago lumabas. Umupo siya sa hagdanan, binuksan ang kanyang telepono. Hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Matagal na siyang naghintay para harapin ang katotohanan. Binuksan ni Miguel ang kanyang banking app. Ang mga linya ng transaction history ay lumitaw, diretso at regular. Bawat buwan, walang palya. Malinaw ang halagang ipinadala at kung sino ang nakatanggap. Matagal niyang tinitigan ang screen, hindi para suriin ulit, kundi para kumpirmahin ang isang bagay na matagal na niyang kutob. Pinatay niya ang telepono. Bumukas ang pinto sa likod niya. Miguel, iho, mas mahina ang boses ni Lola Elena kaysa kahapon. Humarap si Miguel. Gising na po pala kayo, Lola. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Medyo gumaan na. Inalalayan ni Miguel ang kanyang lola na umupo. Magpahinga lang po kayo ngayon, Lola. Huwag po kayong gagawa ng kahit ano. Ngumiti ng bahagya si Lola Elena. Paano ako magpapahinga? Ang daming trabaho. Hindi na sumagot si Miguel. Alam niyang ang pakikipagtalo sa sandaling ito ay lalo lang magpapapagod sa matanda. Ilang sandali pa. Lumabas si Tia Cynthia, hawak ang mga susi.
Lalabas lang ako sandali. Tumingin si Miguel. Sige po. Sinulyapan ni Tia Cynthia si Lola Elena. Nay, uminom kayo ng mainit na tubig para sa ubo nyo. At tumalikod na ito nang hindi naghihintay ng sagot. Nang isara ang tarangkahan, biglang naging napakatahimik ng bahay. Umupo si Miguel sa tabi ng kanyang lola. Lola, may itatanong po ako. Tumingin sa kanya ang matanda. Ano yun, iho? Magkano po ang inaabot sa inyo ni Tia Cynthia buwan-buwan? Kung po, nag-alinlangan si Lola Elena. 2,000. Tumango si Miguel. Lagi po bang ganoon? Oh, bawat buwan. Lumunok si Miguel. Hindi po ba kayo nagtatanong kung bakit? Umiling si Lola Elena. Matanda na ako. Para saan pa ang pagtatanong? Basta't may pera. Sapat na. Matagal na nanahimik si Miguel bago muling nagtanong. Mahinahon pa rin ang boses. Alam niyo po ba kung magkano ang ipinapadala ko buwan-buwan? Nagulat si Lola Elena. Paano ko malalaman? Rider ka. Kung magkano lang ang maipadala mo, malaking bagay na. Tiningnan siya ni Miguel at bumigat ang kanyang mga mata. Mas malaki po sa inaakala nyo ang ipinapadala ko, Lola. Natigilan si Lola Elena. Gaano kalaki? Hindi agad sumagot si Miguel. Tumayo siya. Pumasok sa kwarto at kinuha ang isang nakaprint na papel. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang lola. Tingnan niyo po, pinaningkita ni Lola Elena ang mga mata habang binabasa ang bawat linya. Ilang sandali pa, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ano to, iho? Umupo si Miguel at bumaba ang kanyang boses. 20,000 piso po ang ipinapadala ko buwan-buwan. Nabitiwan ni Lola Elena ang papel. Hindi maaari. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Hindi po ako nagsisinungaling. Paulit-ulit na umiling si Lola Elena. Hindi ko alam. Tumulo ang kanyang luha sa gilid ng mesa. Hindi ko talaga alam. Yumuko si Miguel. Alam ko po. Humagulgol si Lola Elena. Kung ganoon, ang pera. Hindi nagsalita si Miguel. Hinayaan niyang ang kanyang lola mismo ang umunawa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, pinunasan ni Lola Elena ang kanyang luha. Garalgal ang boses. Huwag na nating pag-usapan, iho. Nag-angat ng tingin si Miguel. Ayaw niyo po bang malaman? Umiling ang matanda. Para saan pa? Matanda na ako. Hinawakan ng mahigpit ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Pero kailangan ko pong malaman. Nanahimik si Lola Elena bago bumulong. Kung mahal mo ako, huwag mo nang palakihin ang gulo. Narinig ni Miguel ang bawat salita. Tumango siya. Pangako po, hindi ko kayo sasaktan. Pero sa loob niya, may nagbago na. Hindi na ito hinala. Hindi na pagsubok. Ang katotohanan ay hubad na sa kanyang harapan. Hapon na nang bumalik si Tia Cynthia. Kumusta na po kayo, Nay? Tanong niya nang walang interes. Mabuti-buti na, sagot ni Lola Elena. Tumayo si Miguel. Tia Cynthia. Ano? Sa susunod na buwan po, diretso ko nang ipapadala kay Lola ang pera. Natigilan si Tia Cynthia. Bakit diretso? Tiningnan siya ni Miguel. Para po mas madali sa kanya ang paggastos. Ngumiti si Tia Cynthia, pero hindi na natural ang ngiti. Paano kung mawala niya? Matanda na siya. Dahan-dahang sumagot si Miguel. Inalagaan niya po ako buong buhay ko. Nagtitiwala po ako sa kanya. Tumigas ang hangin. Nanahimik si Tia Cynthia bago nagsalita. Malamig ang boses. Ang usaping pera, ako na ang bahala. Hindi nakipagtalo si Miguel. Tumango lang siya. Opo. Pero sa kanyang isipan, malinaw na ang lahat. Wala nang atrasan. Dahil mula sa sandaling ito, ang katotohanan ay nagsimula ng sumalungat sa interes. At kapag ganoon,
Wala nang makakapagpanatili pa ng kanilang kahinahunan. Nang gabing iyon, payapa ang langit, walang ulan. Pero ang hangin sa loob ng bahay ay mas mabigat pa kaysa sa gabing umuulan. Nakaupo si Miguel sa mesa. Binubuklat ang isang lumang kwaderno ni Lola Elena. Nakasulat doon ang maliliit na gastos. Bigas, mantika, gamot na herbal. Bawat linya, napakaliit ng halaga. Tahimik na nakaupo sa tabi niya si Lola Elena. Bakit po kayo nagsusulat ng ganito, Lola? Tanong ni Miguel. Para matandaan, para hindi gumastos ng sobra. Sagot ng matanda, pantay ang boses. Isinara ni Miguel ang kwaderno. Kailanman po ay hindi kayo gumastos ng sobra. Umiti ng mapakla si Lola Elena at hindi na nagsalita. Pumasok si Tia Cynthia mula sa labas. Nang makita ang kwaderno sa mesa, natigilan siya. Nay, tinatago niyo pa pala yan? Tumango si Lola Elena. Para masanay. Hindi na nagsalita pa si Tia Cynthia. Pero may dumaang inis sa kanyang mga mata. Tumayo si Miguel na parang walang anumang nangyari. Tia Cynthia, may gusto po sana akong pag-usapan. Nag-angat ng tingin si Tia Cynthia. Ano yun? Tumingin ng diretso si Miguel. Dahan-dahan, pero malinaw ang boses. Bukas po, babalik na ako sa syudad. Pero bago po ako umalis, gusto ko lang linawin ang ilang bagay. Tumingin si Lola Elena kay Miguel. May pag-aalala sa mga mata. Inilagay ni Miguel ang kamay sa kamay ng kanyang lola. Lola, hayaan niyo po akong magsalita. Humarap siya kay Tia Cynthia. Tungkol po sa perang ipinapadala ko. Nag-krus ng braso si Tia Cynthia. Ano namang problema sa pera? Tumango si Miguel. Kung ganoon, magiging diretsahan na po ako. Matagal na akong nagpapadala ng pera, pero isang maliit na bahagi lang ang natatanggap ni Lola. Tumigas ang hangin. Ngumiti ng mapakla si Tia Cynthia. Miguel, anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi umiwas si Miguel. Hindi po ako naghihinala. Sinuri ko na po. Hinawakan ni Lola Elena ang kamay ni Miguel. Hayaan mo na, iho. Umiling si Miguel. Sininyasan ng kanyang lola na manahimik. Tumataas ang boses ni Tia Cynthia. Anong sinuri? Rider ka lang. Anong alam mo sa pagsusuri? Kalmado si Miguel. Sapat po ang alam ko. Lumapit si Tia Cynthia. Pasigaw ang boses. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang perang ipinapadala mo. Ginagastos ko lahat para sa pagkain, gamot, at bahay ng nanay mo. Tiningnan ni Miguel ang paligid ng lumang bahay. Ang pagkain ay malamig na kanin. Ang gamot ay mga dahon ng halaman. At ang bahay ay ang dahilan kung bakit kailangan niyang mamulot ng basura sa gitna ng tirik na araw. Namula ang mukha ni Tia Cynthia. Iniinsulto mo ba ako? Agad na sumagot si Miguel. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Nanginginig ang boses ni Lola Elena. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Humarap si Miguel sa kanyang lola at lumambot ang kanyang boses. Lola, may itatanong po ako sa inyo. Sagutin niyo po ako ng totoo. Yumuko si Lola Elena. Kung hindi po dahil sa perang ipinapadala ko, mabubuhay po ba kayo? Nanahimik ang matanda. Bago dahan-dahang umiling. Sumigaw si Tia Cynthia. Nay, huwag kang maniwala sa kanya. Humarap si Miguel. Kung ganoon, sabihin niyo po sa akin. Nasaan ang natitirang pera? Natigilan ng isang segundo si Tia Cynthia bago mabilis na sumagot. Iniipon ko para kung sakaling magkasakit siya ng malubha. Tumango si Miguel. Kung ganoon, maaari ko po bang makita? Anong makikita? Ang pera. Umatras si Tia Cynthia. Anong pera? Nagastos na. Ngumiti si Miguel. Isang malamig na ngiti. Nagastos para kanino? Hinampas ni Tia Cynthia ang mesa. Miguel, sumusobra ka na. Hindi sumigaw si Miguel.
at iyon ang lalong nagpabigat sa tensyon. Hindi pa po ako tapos. Dahan-dahang sabi ni Miguel, may isa pa po akong sasabihin. Pinaningkitan siya ng mata ni Tia Cynthia. Ano pa? Tumingin ng diretso si Miguel sa kanyang mga mata. Hindi po ako rider. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Nanlaki ang mga mata ni Lola Elena. Miguel, huminga ng malalim si Miguel. Umuwi po ako para sunduin si Lola. Napatawa ng malakas si Tia Cynthia. Sunduin? Saan mo dadalhin? Anong karapatan mo? Hindi agad sumagot si Miguel. Kinuha niya ang kanyang telepono at inilagay sa mesa. Sasabihin ko po ang lahat, pero hindi ngayon. Sumimangot si Tia Cynthia. Sinong tinatakot mo? Umiling si Miguel. Binibigyan ko lang po kayo ng isang pagkakataon. Pagkakataon para saan? Pagkakataong magsabi ng totoo at isauli ang hindi sa inyo. Ang hangin ay halos hindi na mahinga. Nanginginig si Lola Elena. Miguel, apo, wala na akong kailangan. Humarap si Miguel sa kanyang lola at bumaba ang kanyang boses. Pero ako po, kailangan ko. Humarap siya muli kay Tia Cynthia. Dahil kung lalayo pa ang usapang ito, hindi na ito magiging ganito kasimple. Ngumiti ng mapakla si Tia Cynthia. Sino ka ba sa akala mo? Tumayo ng tuwid si Miguel. Ako ang apo na hindi na kayang makita pang magdusa ang lola niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago tumalikod si Tia Cynthia at nagsalita ng malamig. Kung gusto mong palakihin, sige, gawin mo. Malakas na isinara ang pinto ng kwarto. Napahawak sa dibdib si Lola Elena at hirap huminga. Agad siyang inalalayan ni Miguel. Lola, patawarin niyo po ako. Umiling si Lola Elena. Tumutulo ang luha. Natatakot lang ako na baka masira ang pamilya natin. Matagal siyang tiningnan ni Miguel. Lola, may mga pamilyang matagal nang sira. Kasabay ng malakas na pagsara ng pinto ay ang tunog ng isang drawer na binuksan ng padabog. Nanatiling nakatayo si Miguel. Hindi niya hinabol. Alam niyang sa sandaling ito, ang katahimikan, ang pinakamatinding sandata. Umupo si Lola Elena, hawak ang kanyang dibdib. Miguel, iho, wag mo nang palakihin pa ang gulo. Umupo si Miguel sa harap niya. Lola, kung hindi po ako magsasalita, hanggang kailan po kayo magtitiis? Yumuko si Lola Elena. Sanay na ako, iho! Ang mga salitang iyon, kahit ilang beses nang narinig ni Miguel, ay parang punyal pa rin sa bawat pagkakataon. Sa loob ng kwarto, tumunog ang telepono at tumaas ang boses ni Tia Cynthia. Oo, totoo. Umuwi siya at ginulo ang lahat. Isang hamak na rider pero kung umasta, akala mo kung sino. Narinig ni Miguel ang bawat salita. Tumayo siya at marahang kumatok sa pinto. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. Tia, lumabas po kayo. Mag-usap po tayo sa harap ni Lola. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Namumula ang mukha ni Tia Cynthia. Nanlilisik ang mga mata. Miguel, masaya ka na? Tumingin ng diretso si Miguel. Gusto ko lang po linawin ang lahat. Linawin ang ano? Sigaw niya. Ilang araw ka pa lang dito, ginulo mo na ang buong bahay. Biglang tumayo si Lola Elena. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Humarap si Tia Cynthia. Manahimik ka, Nay. Lagi mo na lang siyang kinakampihan. Natigilan si Lola Elena. Humarap si Miguel. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan si Lola. Ngumiti ng mapakla si Tia Cynthia. Anong karapatan mong turuan ako? Dahan-dahang sumagot si Miguel. Karapatan ng isang taong nakikitang mas masahol pa. Sa hindi kaano-ano ang trato sa lola niya, itinuro ni Tia Cynthia ang mukha ni Miguel. Sabihin mo nga, ilang taon na? Sinong nagpakain sa lola mo? Sinong nag-alaga? Hindi umiwas si Miguel.
Inalagaan niyo po siya gamit ang pera ko. Tumigas ang hangin. Sumigaw si Tia Cynthia. Huwag mo akong pagbintanga. Humarap si Miguel kay Lola Elena. Lola, mula noon hanggang ngayon, nagkaroon po ba kayo ng higit sa 2,000 piso sa kamay nyo? Nanginginig si Lola Elena. Hindi, sumigaw si Tia Cynthia. Tama na! Humarap si Miguel. Hindi pa sapat. Sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang boses. Sinasabi niyong inaalagaan niyo siya. Pero kailangan niyang kumain ng malamig na kanin. Kailangan niyang maglaba at magwalis. Kailangan niyang mamulot ng basura. Anong klaseng pag-aalaga yan? Hinihingal si Tia Cynthia. Nasa bahay lang siya. Kaya nagtatrabaho siya para hindi siya mabagot. Anong masama doon? Napatawa si Miguel. Isang malamig na tawa. Kung ganoon, bakit hindi niyo siya hayaang kumain kasabay natin sa mesa? Isang segundong katahimikan. Umiwas ng tingin si Tia Cynthia. Ang liit na bagay, pinapalaki mo. Tumango si Miguel. Sa inyo po, maliit. Pero kay Lola, buong buhay niya, humagulgol si Lola Elena. Tama na, mga anak. Pakiusap. Huwag na kayong magsalita. Humarap si Miguel sa kanyang lola at lumambot ang kanyang boses. Lola, patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong umabot pa kayo sa ganito. Hinampas ni Tia Cynthia ang mesa. Miguel, anong gusto mo? Tumingin ng diretso si Miguel. Gusto kong maranasan ni Lola na ituring siyang kapamilya. At ang pera? Sigaw ni Tia Cynthia. Hindi umiwas si Miguel. Diretso ko nang ipapadala sa kanya. At gusto kong malaman kung nasaan ang natitirang pera. Napatawa ng malakas si Tia Cynthia. Wala na! Nagastos na! Tumango si Miguel. Kung ganoon, simula ngayon, hindi niyo na kailangang alagaan pa si Lola. Natigilan si Tia Cynthia. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Miguel. Susunduin ko na si Lola. Nagulat si Lola Elena. Miguel, hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Hindi niyo po kailangang tumanaw ng utang na loob kaninuman. Sumigaw si Tia Cynthia. Subukan mong dalhin ang nanay ko. Tiningnan siya ni Miguel at nanlamig ang kanyang mga mata. Pinipigilan niyo po ba siya dahil mahal niyo siya? O dahil natatakot kayong mawala ang hindi sa inyo? Ang tanong na iyon ay parang isang sampal. Natigilan si Tia Cynthia. Wala na siyang masabi. Tanging ang mabilis niyang paghinga at ang takot sa kanyang mga mata. Humarap si Miguel kay Lola Elena. Lola, hindi ko po kayo pipilitin. Pero hindi ko na po kayang iwan kayo dito. Humagulgol si Lola Elena. Natatakot lang ako sa sasabihin ng ibang tao. Lumuhod si Miguel sa harap ng kanyang lola. Lola, may mga sasabihin ang tao habang buhay. Pero kung mananahimik po kayo, habang buhay din kayong masasaktan. Niyakap ni Lola Elena si Miguel at umiyak ng husto. Tulala si Tia Cynthia. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang wala na sa kontrol niya ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi na aatras si Miguel. Kinabukasan, ang hangin sa bahay ay napakabigat na halos marinig mo ang paghinga ng bawat isa. Nakaupo si Lola Elena sa gilid ng kama. Namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Tinimplahan siya ni Miguel ng mainit na tubig at inilagay sa tabi niya. Inom po muna kayo, Lola. Tumango si Lola Elena. Nanginginig ang kamay. Miguel, iho, baka pwedeng hayaan na lang natin. Umupo si Miguel sa tabi niya. Lola, sanay po kayong magtiis. Hindi sanay mamuhay. Nanahimik si Lola Elena. Sa labas, may mga nag-uusap. Mga kapitbahay na dumalaw dahil narinig ang ingay kagabi. Lumabas si Tia Cynthia. Pilit na ibinalik ang ngiti sa mukha. Wala yun, Ale. Hindi lang nagkaintindihan. Sumilip ang isang kapitbahay sa loob. Mukhang malala ang ubo ng nanay mo. Ngumiti si Tia Cynthia. Sakit lang ng matanda.
Lumabas si Miguel. Mataas po ang lagnat niya mula pa kagabi. Natigilan ang lahat. Sinulyapan ni Tia Cynthia si Miguel. Isang tingin na nagbababala. Miguel, ang problema ng pamilya ay problema ng lola ko. Putol ni Miguel. Hindi malakas, pero malinaw. Sumingit ang isa pa. Bakit hindi niyo dinala sa doktor? Agad na sumagot si Lola Elena. Ayos lang ako. Pahinga lang to. Tiningnan siya ni Miguel bago humarap sa mga tao. Sinasabi niya po yan dahil sanay na siya. Sumimangot si Tia Cynthia. Miguel, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi po ako nagsasalita ng kung ano-ano. Sinasabi ko po ang totoo. Humarap siya kay Lola Elena. Lola, patawarin niyo po ako. Pero kailangan ko pong sabihin, umiling si Lola Elena. Miguel, pero tumayo na si Miguel. Alam niyo po ba? Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera para kay Lola. Pero 2,000 lang ang natatanggap niya. Nagbulungan ang mga tao. Ha? Saan ang iba? Namutla si Tia Cynthia. Miguel, tumahimik ka! Hindi siya pinansin ni Miguel. Kailangan pa rin niyang mamulot ng basura, kumain ng malamig na kanin, at uminom ng herbal na gamot. Nagbuntong hininga ang isang kapitbahay. Kawawa naman pala si Inay Elena. Sumigaw si Tia Cynthia. Huwag kayong maniwala sa kanya! Humarap si Miguel. Kung ganoon, sabihin niyo po. Nasaan ang pera? Hindi makasagot si Tia Cynthia. Iniipon ko para sa kanya. Tumango si Miguel. Tanungin po natin siya kung alam niya lahat ng mata ay napunta kay Lola Elena. Matagal siyang yumuko bago nagsalita ng nanginginig. Hindi ko alam. Parang tumigil ang mundo. Sumigaw si Tia Cynthia. Nay, bakit niyo sinabi na niyan? Nag-angat ng tingin si Lola Elena. Namumula ang mga mata. Dahil hindi ko talaga alam. Sa sandaling iyon, nakita ni Miguel na nasabi na ng kanyang lola ang pinakamahirap sabihin sa buong buhay niya. Umiling ang isang kapitbahay. Ano ba namang klase yan? Sariling ina pinapabayaan. Humarap si Tia Cynthia kay Miguel. Nanilisik ang mga mata. Masaya ka na? Tiningnan siya ni Miguel. Gusto ko lang pong mabuhay si Lola ng marangal. Ngumiti ng mapakla si Tia Cynthia, pero nanginginig na ang boses. Akala mo kung sino ka? Dahan-dahang sumagot si Miguel. Ako lang naman po yung hindi na kayang tumalikod pa. Humarap siya sa lahat. Hindi ko po hinihiling na pumanig kayo sa akin. Ang gusto ko lang, simula ngayon, hindi na matatakot si Lola. Nasabihin ang totoo, na nahimik ang lahat. Walang kumampi kay Miguel. Walang kumampi kay Tia Cynthia. Ang katahimikang iyon, ang lalong nagpataranta kay Tia Cynthia. Pumasok siya sa bahay at malakas na isinara ang pinto. Napaupo si Lola Elena sa kama at dumaloy ang luha. Pinalaki mo na ang gulo. Lumuhod si Miguel sa harap niya. Hindi po Lola. Buong buhay na po kayong nanahimik. Hinawakan ni Lola Elena ang kamay ni Miguel. Pero natatakot ako sa mangyayari. Hinawakan ng mahigpit ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Simula po ngayon, hindi na kayo kailangang matakot. Nang hapong iyon, dinala ni Miguel ang kanyang lola sa health center. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya kinailangang magpaalam kaninuman. Nakaupo siya sa likod ng motorsiklo. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Miguel. Miguel? Po, Lola? Ngayong umuwi ka, panatag na ako. Tumalikod si Miguel. Nangingilid ang luha. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pero kahit papaano, ang katotohanan ay nakalabas na sa bahay na iyon. At kapag pumasok na ang liwanag, hindi na magtatagal ang dilim. Nang hapong iyon, kakaiba ang katahimikan sa bahay. Nagpapahinga si Lola Elena matapos uminom ng gamot.
Nakaupo si Miguel sa labas, nakatingin sa pamilyar na daan ng kanilang baryo. Ang lahat ay pareho pa rin. Pero alam niyang simula ngayon, wala nang magiging katulad ng dati. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Tia Cynthia. Wala na ang dating sigla sa mukha. Napako ang kanyang tingin kay Miguel. Miguel, humarap si Miguel. Po, pumasok ka dito. Mag-usap tayo. Mababa at mabilis ang kanyang boses. Tumayo si Miguel at sumunod. Sa loob ng kwarto, isinara ni Tia Cynthia ang pinto at mabilis na humarap. Anong gusto mo? Diretsong tanong niya. Kalmado si Miguel. Sinabi ko na po, gusto kong mabuhay nang marangal si Lola. Napatawan ng tuyo si Tia Cynthia. Marangal? Akala mo ba kapag dinala mo siya tapos na ang lahat? Tiningnan siya ni Miguel. Hindi na po siya matatakot. Lumapit si Tia Cynthia at bumaba ang kanyang boses. Miguel, sinisira mo ang pamilya natin. Umiling si Miguel. Matagal nang may lamat ang pamilyang ito. Tiya, kinagat ni Tia Cynthia ang kanyang labi. Akala mo ba puro salita lang tapos na? Alam mo ba kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa ko dito? Tumingin ng diretso si Miguel. Ang nakikita ko lang po ay ang pagtitiis ni Lola. Tumataas ang boses ni Tia Cynthia. Pinakain ko siya. Binigyan ng tirahan. Agad na sumagot si Miguel. Gamit ang pera ko. Natigilan si Tia Cynthia bago sumigaw. Sino ka sa akala mo para sabihin yan? Huminga ng malalim si Miguel. Ako po ang nagpadala ng pera. Kaya may karapatan po akong magtanong. Umatras si Tia Cynthia. Nanginginig ang kamay. Hindi ko naman inubos para sa sarili ko yung pera. Tumango si Miguel. Hindi ko po sinabing inubos nyo. Ang sinasabi ko po, hindi napunta kay Lola. Nanahimik si Tia Cynthia. Bago nagbago ng tono at lumambot. Miguel, kapag ginawa mo ito, pag-uusapan ako ng mga tao. Mamamatay ako sa hiya. Tiningnan siya ni Miguel. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Natatakot po ba kayo sa sasabihin ng iba? O natatakot kayong mawala ang hawak nyo? Hindi makasagot si Tia Cynthia. Ilang sandali pa, sumuko siya. Kung aalisin mo siya dito, paano na ako? Matagal siyang tiningnan ni Miguel. Sa huli, pera pa rin pala. Tumalikod si Tia Cynthia. Pasigaw ang boses. May pamilya rin ako. May mga pangangailangan din. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko po. Pero hindi sa paraan na magugutom si Lola. Sa labas ng kwarto, narinig ang marahang pag-ubo. Lumabas si Miguel. Gising na si Lola Elena. Nakasandal para umupo. Miguel! Agad siyang inalalayan ni Miguel. Lola! Wag po kayong bumangon! Tumingin si Lola Elena kay Tia Cynthia. Tama na. Hanggang dito na lang. Humarap si Tia Cynthia. Huminga ng malalim si Lola Elena. Nanginginig pero malinaw ang boses. Matanda na ako. Ayoko nang makipag-away. Lumapit si Tia Cynthia. Iwan mo na ba talaga ako, Nay? Matagal siyang tiningnan ni Lola Elena. Hindi kita iniiwan. Umaalis ako para gumaan ang pasanin mo. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Tia Cynthia. Nakikita kong naiinis ka na sa akin. Pagpapatuloy ni Lola Elena. Bawat salita ay tila galing sa kaibuturan. Pero dito, natatakot ako. Umatras si Tia Cynthia. Wala akong masamang intensyon, umiling si Lola Elena. Hindi na kita sisisihin. Ang mga salitang iyon ay hindi pagpapatawad, kundi pagpaparaya. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Magpahinga na po kayo, Lola. Ako na po ang bahala. Tumango si Lola Elena. Nang gabing iyon nag-impake si Tia Cynthia. Walang nagtanong. Walang pumigil. Bago umalis, tumigil siya sa may pintuan. Miguel! Po! Nanalo ka na. Tiningnan siya ni Miguel. Napakagaan ng boses. Walang nanalo siya.
Ngumiti ng malungkot si Tia Cynthia. Kung ganoon, sino ang talo? Hindi sumagot si Miguel dahil ang natalo ay ang kasakiman. Nang isara ang pinto, sumandal si Lola Elena sa balikat ni Miguel at nagbuntong hininga. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Hinawakan ng marahan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Lola, may mga bagay na kailangang sumakit ng isang beses para hindi na sumakit habang buhay. Ipinikit ni Lola Elena ang kanyang mga mata. Ngayong nandito ka na, hindi na ako natatakot. Tumingin si Miguel sa labas. Dumidilim na. Alam niyang sa sandaling ito, isang lumang kabanata ang nagsara at isang bago ang naghihintay sa unahan. Dahan-dahan ang paglipas ng gabi. Ang lumang bahay ay napakatahimik na halos marinig mo ang huni ng mga kuliglig sa labas. Nakasandal si Lola Elena sa dingding. Hawak ang isang lumang rosaryo. Sa tapat niya, tahimik na nakaupo si Miguel. Walang nagsasalita, pero alam nilang pareho na may mga bagay na hindi na maaaring itago pa sa puso. Si Lola Elena, ang unang nagsalita, mahina na parang hangin. Miguel, iho, po Lola? Sa pag-uwi mong ito, mukhang malapit ka na ring umalis ulit, ano? Natigilan si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang lola. Ang pamilyar na mukha na ngayon ay puno na ng bakas ng pagod. Gusto niyo po ba akong umalis? Tanong niya pabalik. Umiling si Lola Elena. Natatakot lang ako na baka dahil sa akin, maiwan mo ang buhay mo. Yumuko si Miguel. Lola, matagal ko nang iniwan ang buhay na yun. Nag-angat ng tingin si Lola Elena. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Miguel. May mga bagay po akong hindi na ikwento sa inyo. Tiningnan siya ni Lola Elena. May pag-aalala sa mga mata. Anong bagay, iho? Pinagsiklop ni Miguel ang kanyang mga kamay. Kung saan ako nagpunta, kung paano ako nabuhay, at kung bakit sa loob ng maraming taon, hindi ako naglakas loob na umuwi. Nanahimik si Lola Elena, nakikinig. Nagsimulang magkwento si Miguel. Mababa at dahan-dahan ang kanyang boses. Noong umalis po ako, akala ko sapat na ang lumayo. Pero nagkamali po ako. Yumuko si Lola Elena. Hindi kita sinisisi, pero sinisisi ko po ang sarili ko. Sagot ni Miguel. Tumingin siya ng diretso sa kanyang lola. Nagnenegosyo po ako. May mga pagkakataong halos maubos ang lahat. Nagulat si Lola Elena. Naghirap ka ng ganon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngumiti ng bahagya si Miguel. Dahil ayokong mag-alala kayo. Nanahimik siya sandali bago nagpatuloy. Pagkatapos, nagsimula po ako ulit. Mula sa wala, mag-isa, hinigpitan ni Lola Elena ang hawak sa rosaryo. Nakakakain ka ba ng sapat? Nakakatulog ka ba? Marahang tumango si Miguel. Minsan po sapat, minsan hindi. Pero nabuhay po ako. Nag-alinlangan siya. Hanggang sa nakabangon po ako. Tinitigan siya ni Lola Elena. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Miguel. Tumayo siya. Pumasok sa kwarto. At kinuha ang isang makapal na sobre. Hindi magarbo. Hindi malakas ang pagkalapag. Inabot niya ito sa kanyang lola. Buksan niyo po. Nag-aalangan si Lola Elena. Matanda na ako. Hindi ko na alam ang mga ganyan. Umupo si Miguel sa tabi niya. Babasahin ko po para sa inyo. Binuksan niya ang sobre. Ito po ang mga papeles ng negosyo ko. At ito po ang perang naipon ko. Nataranta si Lola Elena. Diyos ko, ang dami niyan. Tumango si Miguel. Hindi ko po sinabi para lang kayo matuwa. Nanginginig ang boses ni Lola Elena. Kung ganoon, hindi ka na mahirap. Tiningnan siya ni Miguel at lumambot ang kanyang mga mata. Kailanman po ay hindi ako naging mahirap habang nandyan kayo, Lola. Humagulgol si Lola Elena. Bakit hindi mo sinabi agad? Yumuko si Miguel. Dahil natakot po ako. Saan ka natakot, iho? Natakot po ako.
na baka lalo kayong pagsamantalahan ng iba. Natakot ako na baka dahil sa akin, lalo kayong pag-interesan. Natakot ako na baka hindi pa ako sapat na malakas para protektahan kayo. Hinaplos ni Lola Elena ang pisngi ni Miguel. Ang tanga-tanga mo naman, iho. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Lola, hindi po ako umuwi para ipagyabang kung sino ako. Umuwi po ako dahil hindi ko na kayang makitang yumuyuko pa kayo. Humagulgol si Lola Elena. Hindi ko kailangang yumaman ka. Ang kailangan ko lang, umuwi ka. Hindi na rin napigilan ni Miguel ang sarili. Alam ko po. Lumuhod siya sa harap ng kanyang lola. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan ko kayong maghintay ng ganito katagal. Niyakap ni Lola Elena ang ulo ni Miguel. Ang mahalaga, umuwi ka. Umuwi ka na. Matagal silang magkayakap. Ilang sandali pa, pinunasan ni Lola Elena ang kanyang luha. Miguel, iho. Po? Ano nung plano mo ngayon? Tumingin si Miguel sa labas, kung saan ang liwanag ng buwan ay bumabalot sa bakuran. Gusto ko po kayong isama, nagulat si Lola Elena. Saan? Tumira kasama ko. Hindi sa malaki o maliit na bahay, kundi sa isang lugar kung saan hindi nyo na kailangang matakot kaninuman. Natigilan si Lola Elena. Pero ang baryo natin, hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Kung nasan po kayo, nandoon ang tahanan ko. Kinagat ni Lola Elena ang kanyang labi at muling tumulo ang luha. Baka maging pabigat lang ako sa'yo. Umiling si Miguel. Buong buhay niyo po akong inalagaan. Ngayon, ako naman po. Marahang tumango si Lola Elena. Kung ganoon, sasama ako sa'yo. Ngumiti si Miguel, ang pinakamagaang ngiti niya mula nang umuwi. Pangako po, hindi ko na kayo hahayaang magdusa pa. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Lola Elena. Isang payapang tulog na matagal na niyang hindi naranasan. Nakaupo si Miguel sa tabi niya. Matagal siyang pinagmasdan. Alam niyang ang lahat ng sakit, lahat ng pagkawala ay nagdala sa kanya pabalik sa iisang lugar. Kung nasaan ang taong naghintay sa kanya, habang buhay, nang walang anumang sumbat. Kinabukasan, napakaliwanag ng langit. Mas maaga pang nagising si Lola Elena. Winalis niya ang bakuran, dinampot ang bawat tuyong dahon, dahan-dahan pero maingat, na para bang gusto niyang isaulo ang bawat sulok ng bahay na iyon. Nakasandal sa pinto si Miguel, pinapanood siya. Lola, ako na po dyan. Umiling si Lola Elena. Hayaan mo na ako. Huling beses na. Nanahimik si Miguel. Sa kusina, nagsaing siya ng bagong kanin. Hindi malamig. Hindi malabnaw ang sabaw. Isang ordinaryong almusal. Pero niluto niya ito bilang isang taong malapit nang umalis. Umupo si Miguel para mag-alis ng dumi sa gulay. May mamimiss po ba kayo dito, Lola? Ngumiti si Lola Elena. Oo naman. Mamimiss ko yung mga puno, yung mga tanim. Pero hindi kita mamimiss. Yumuko si Miguel. Patawad po dahil hindi ako umuwi ng mas maaga. Inilagay ni Lola Elena ang kamay sa kamay ni Miguel. Mas mabuti ng huli kaysa hindi na bumalik. Inihain ang pagkain. Silang dalawa lang. Walang nakaupo sa itaas o ibaba ng mesa. Walang nauna o nahuhuli. Ipinaglagay ni Lola Elena ng isda si Miguel. Kainin mo niyan, iho. Ang payat mo na. Napatawa si Miguel. Ganun pa rin po ako. Hindi. Dito. Sabi ng matanda. Habang itinuturo ang dibdib ni Miguel. Naramdaman ni Miguel ang pagbara sa kanyang lalamunan. Sa labas, ilang kapitbahay ang dumalaw. Nabalitaan nilang aalis na si Lola Elena. Saan po kayo pupunta, Inay Elena? Dahan-dahang sumagot ang matanda. Sama sa apo ko, pero sanay na kayo dito.
Ngumiti si Lola Elena. Sanay magtiis, hindi sanay mamuhay. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat. May nagbuntong hininga. Naghirap ka ng husto, inay. Umiling si Lola Elena. Tapos na ang hirap. Nakatayo sa gilid si Miguel, hindi nagsasalita. Nagbigay galang lang siya sa bawat isa. Bago umalis, lumingon si Lola Elena sa bahay sa huling pagkakataon. Matagal siyang nakatayo. Hindi siya minadali ni Miguel. Ano po ang pinakanaalala niyo dito? Tanong ni Miguel. Tumingin si Lola Elena sa bubong. Yung mga gabing umuulan, takot ka sa kulog. Kaya niyayakap mo ako at umiiyak. Ngumiti si Miguel. Ngayon po, natatakot pa ba kayo? Umiling si Lola Elena. Ngayong nandito ka na, lumabas siya ng tarangkahan. Huminto at lumingon pabalik. Salamat sa'yo at hinayaan mo akong manatili hanggang ngayon. Walang sumagot. Tanging ang ihip ng hangin sa mga puno. Inalalayan ni Miguel ang kanyang lola pasakay sa sasakyan. Walang magarang kotse, walang selebrasyon. Isang tahimik na pag-alis. Umalis ang sasakyan. Huling sulyap ni Lola Elena sa kanyang baryo. Miguel? Po? Kung sakaling wala na ako, umuwi ka dito at magsindi ka ng kandila para sa akin. Tumango si Miguel. Pangako po. Ipinikit ni Lola Elena ang kanyang mga mata at sumandal sa balikat ni Miguel. Lumayo ng lumayo ang sasakyan. Nawala sa paningin ang maliit na bahay. Walang umiyak ng malakas. Pero sa puso ng bawat isang makakarinig ng kwentong ito, naiintindihan nila. May mga pag-alis na hindi para mang-iwan, kundi para maranasang mabuhay ng tunay sa huling pagkakataon. Huminto ang sasakyan ng dapit hapon na. Minulat ni Lola Elena ang kanyang mga mata. Lumingon sa paligid at marahang nagtanong, "Nasaan tayo, iho?" Ngumiti si Miguel. "Nasa bahay na po tayo, Lola. Hindi ito isang mansyon. Isang maliit at tahimik na bahay lang kung saan pumapasok ang sikat ng araw at may mga bulaklak sa harapan." Bumaba si Lola Elena at matagal na natulala. "Ang payapa," sabi niya. "Akala ko mapapagod ako sa biyahe." Inalalayan siya ni Miguel papasok. "Kung pagod po kayo, magpahinga kayo. Walang magmamadali sa inyo." Umupo si Lola Elena at napabuntong hininga. Matagal na panahon na mula noong huli akong nakaupo ng ganito kapayapa. Kumuha ng tubig si Miguel. "Inom po kayo." Hinawakan ni Lola Elena ang baso. Hindi na gaanong nanginginig ang kanyang kamay. "Miguel, iho, po, dahil umuwi ka. Kahit ilang taon na lang ang buhay ko. Sulit na." Tumalikod si Miguel. "Matagal pa po kayong mabubuhay kasama ko." Umiti si Lola Elena. "Hindi ko kailangan ng matagal. Ang kailangan ko lang, ang mga araw na ito." Gabi na at nagluto si Miguel. Hindi maraming putahe, pero isang masaganang hapunan. Nakaupo si Lola Elena, nakatingin lang. "Bakit po hindi pa kayo kumakain, Lola?" Mahinang sumagot ang matanda. "Naalala ko lang, yung mga nakaraang hapunan." Natigilan si Miguel. "Ano pong naalala nyo?" "Naalala ko yung mga gabing kumakain akong mag-isa sa kusina. Iniisip na baka yung apo ko sa malayo, kumakain din ng nagmamadali." Naramdaman ni Miguel ang pagbara sa kanyang lalamunan. "Patawad po!" Umiling si Lola Elena. "Huwag kang humingi ng tawad. Ang mahalaga, nagkita tayong muli." Nang gabing iyon, napakahimbing ng tulog niya. Walang masamang panaginip. Matagal siyang pinagmasdan ni Miguel. Naisip niya, ang mga nakaraang taon, ang mga maikling tawag, ang paulit-ulit na, "Ayos lang ako." Yun pala, ang ayos lang ay paraan lang niya para hindi siya mag-alala. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting humina si Lola Elena. Hindi masakit, pagod lang. Hindi umalis si Miguel sa tabi niya. "Miguel!" Bulong ng matanda.
Nandito po ako, Lola. Kung sakaling maalala mo ako, huwag kang malulungkot. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Hindi ko po yan maipapangako. Ngumiti si Lola Elena. Kung ganoon, alalahanin mo ako at mamuhay ka ng mabuti. Matagal siyang tinitigan ng matanda na para bang huling isinasaulo ang kanyang mukha. Masaya ako na bago ako pumikit, alam kong hindi ka na naliligaw ng landas. Yumuko si Miguel at tumulo ang luha sa kamay ng kanyang lola. Lola, umuwi na po ako. Marahang tumango si Lola Elena at dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Walang tumawag, walang pumigil. Isang pagbitaw lang sa isang mahigpit na hawak, payapa. Makalipas ang ilang panahon, bumalik si Miguel sa dating baryo. Tumayo siya sa harap ng lumang bahay. Nagsindi ng isang kandila. Ang usok ay dahan-dahang umakyat sa hangin. Lola, umuwi na po ako. Walang sumagot. Pero alam ni Miguel na kailanman ay hindi siya iniwan ng kanyang lola. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa malayo, kung may lola ka pa, huwag mong hintaying magkapera. Huwag mong hintaying magkaroon ng oras. Huwag mong hintaying matapos ang trabaho. Dahil may mga taong naghihintay lang sa pag-uwi mo para payapang pumikit. Dahil kapag nawala na, lahat ng yaman ay hindi na ito maibabalik. May isang tahanang may naghihintay para sa hapunan. Magbakasyon ka, umuwi ka. Ang pera ay mahahanap, pero ang oras kasama ang pamilya ay hindi na maibabalik. Ngayong Pasko, kung kaya mo, umuwi ka. Dahil may mga yakap na kapag pinalampas mo, habang buhay mo ng pagsisisihan. Sige, heto na. Kumusta po kayong lahat? I-comment nyo naman sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood o nakikinig. Gusto ko kayong makilala. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? Nakarelate ba kayo? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin at opinyon. Saan man kayo naroroon sa mundo. Ang aking dalangin ay palagi kayong ligtas, malusog, at payapa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Naway gabayan kayo ng puong may kapal sa lahat ng oras. Mag-ingat po kayo palagi. At kung kayo man ay may sariling kwento na nais ibahagi sa ating komunidad, huwag po kayong mag-atubiling i-comment o i-message sa amin. Dahil naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may dalang pambihirang kwento na maaaring magbigay inspirasyon sa iba.